sa palagay ko lalala pa lalo itong sitwasyon na to. And we know na ang foreign direct investment, mga kababayan, yan yung klase na nakakapaglikha ng trabaho para sa ating mga kababayan. At kapag kahit itong mga foreign direct investment na ito ay patuloy na nawawala, lumiliit hanggang sa mawala, yung employment generation natin ang madadali. At kapag ang kababayan natin mismo walang trabaho, walang pambili ng pagkain dahil nga walang trabaho, diyan hindi nagiging maganda na ang sitwasyon sa ating bansa. Kaya asahan natin, no, until the government changes its course with respect to foreign policy, and hanggat hindi nagbabago yung sitwasyong pampolitika sa ating bansa, asahan po natin na mas lalo pa pong lalala yung sitwasyon na yan. Ayon sa PSA, bumagsak ng 50.1% ang approved foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Ano naman po kaya ang pangunahing dahilan po nito, Doc? Anong pananaw po ninyo? Well, itong pag-decline ng approved investments ay ito ay nakita na natin na bumababa tuloy-tuloy. Hindi lang nitong nagdaang 2025, but magbuhat ng mga taon pa na before that. So, mapakita natin, meron akong pinadalang datos dyan. Pakita natin kung may pa-flash natin sana, yung slide number 1. Yan. So, makikita po ninyo yung approved foreign investments po yan ayon sa PSA. Yan yung binabanggit mo, Jay. At for 2025, yan po ay nasa 272 billion. Noong 2024, yan po ay nasa 546 billion at noong 2023, ang napakataas po ay nasa 889 billion. So yan po yung nabanggit ko kanina na tuloy-tuloy lang po yan na bumababa. No? At yan pong 3 taon na yan of course, sino bang presidente ng panahon na yan kung di nakaupo ngayon na si Marcos Jr. Now, in terms of the causes, kung bakit naging ganyan, bakit tuloy-tuloy na bumababa yung mga approved investments na yan, tandaan natin ano po ba yung approved investments. Yung approved investments, yan po ay mga investment pledges po yan na naaprubahan ng mga iba't ibang investment promotion agencies ng ating pamahalaan. So kagaya halimbawa ng PESA, ng Board of Investments, yan po yung mga investment na inaprubahan nila. So yan po ay nakadepende sa unang-una sa investor confidence. Kung gusto ba talagang mamuhuna ng mga foreign investor sa ating bansa, nakadepende po yan kung ano sa palagay nilang nakikita nilang potensyal ng Pilipinas as an investment destination. So kung nakikita nila na hindi sila kikita, kasi yun po naman talaga ang pinaka-motivation kung bakit po nag-invest itong mga namumuhunan is kikita sila. Kung ang perception nila ay hindi sila kikita, i-hold muna nila yung mga investment nila. So yan yung unang malaking factor yan. No? Ikalawa, Jay, is yung nangyayari sa pandaigdigang ekonomiya. So, halimbawa, itong sa kaso ng mga taripa ni Donald Trump, yung disruption ng supply chain sa iba't ibang mga lugar, yan ay nakaka-apekto yan din sa global investor sentiment na nakaka-apekto din yan sa pagdaluyong ng foreign direct investment sa ating bansa. At nandyan din yung ikatlo, yung sinasabi natin na mga climate-related. So halimbawa, ng mga nagdaang mga bagyo, nakaka-apekto rin yan dun sa investor sentiment. Pero ang pinakamalaking factor talaga dyan, Jade, is yung confidence ng investors na mamuhunan sa ating bansa. At kung yun ay sumasalamin, yung datos na yun, kung sumasalamin yan sa kumpiyansa ng mga namumuhunan, nakikita natin na halos pababa ng pababayan at makikita ninyo na ang ating mga namumuhunan ay nawawalan ng kumpiyansa. Pakita nga natin yung slide number 2. Meron po may katuktong po yan na slide number 2. Ayan. So yung approved, Jade, yung sabi ko kanina, yan yung mga pledges na naaprubahan. Ngayon, hindi lahat yung naaprubahang pledges na yan magiging actual na investment. So ang ginawa ko, chinek ko sa BSP, kasi sa BSP pinapublish nila yung mga actual na investment. For 2025, ang naging actual na investment lang is 122 billion. So ibig sabihin, wala pa sa kalahati nung approved pledges ang na-realized noong 2025. So napakababa. Tingnan din natin kung saan ba napupunta yung mga actual foreign itong mga approved. Pakita natin yung ikatlong slide. Meron din ako inhandang slide na ito. Napaka-importante nito mga kababayan. Makikita ninyo na itong mga
approved foreign investment na ito pa yung nakakonsentrate lang sa mga iilang rehiyon sa ating bansa. Makikita ninyo, ang mga approved investment na ito, nakakonsentrate siya sa NCR, sa Calabarzon, sa Central Luzon, at meron din konti sa Bicol Region. And then the rest, nasa iba't ibang mga lugar. In fact, may mga rehiyon nga na wala silang natanggap, na wala silang nakuha, walang nakarating na approved foreign investment sa kanilang rehiyon. So makikita din dito, sumasalamin na yung mga naaambunan ng foreign investment, nakikita naman natin, bumababa na nga, hindi pa lahat ng rehiyon naaambunan. So makikita natin that it's very highly concentrated sa malapit sa NCR. At yung huling slide, pakita po natin ito, importante ito. Saan ba nang gagaling? Makikita ninyo mga kababayan na yung mga investment galing China, yung approved foreign investment, itong 2021, 22, 23, 24, 25, napakakaunti. Kung makikita nyo nung panahon ni FPRD, umabot sa halos 30% ng kabuuang approved foreign investment. Nanggagaling po sa China. Sa ngayon, makikita nyo sa loob ng panunungkulan ni Marcos Jr., halos parang wala na na investment na galing sa China. So, isa yan sa mga factors, mga kababayan, kung bakit din nakita natin na nagkaroon ng continuous decline yung mga approved foreign investments na yan. Kasi may mga bansa na literal na ayaw nang mamuhunan sa atin. Kagaya ng bansang China, nakita natin sa datos na yan, na kumbaga parang sa balon, natuyo na. Natuyo na yung balon, wala ka na makuha doon dahil itong mga Chinese ayaw na mag-invest sa atin, Jay. Opo. Paano yung Amerika, Doc? Meron ba? Meron ba silang approved foreign investment din sa atin tulad nitong pinapakita mo sa China? Meron din, Jade, makikita niyo kung pupunta po kayo sa website ng BSP. Ng PSA. Kasi ang PSA po yan na nagpapublish ng approved investment. Yung realized investment naman, yan yung nasa BSP. Pumunta kayo sa PSA, makikita niyo meron din sa US. Pero yung pinakamalaking amount ng investment ng China nung that was sometime, I forgot the year, nandun sa chart natin kanina, yan. That was in 2018. Yung sa US, you cannot compare the scale, the size ng investment na nanggaling sa China at the time. So sa ngayon, ang pinakamalaki kasi nating mga pinagkukuha ng actual foreign investment and approved foreign investment are countries like Singapore, Japan, may mga ilang European countries. The United States, nandyan siya pero hindi siya kasi laki ng mga bansang nabanggit ko pag pinagsama-sama. So, ibig sabihin, yes, Jade, nandyan din yung US, but with what's going on with the economic climate sa Estados Unidos, na kung saan si Donald Trump, ang gusto niya magkaroon ng reindustrialization ng US, magkaroon ng investment palpalik sa Estados Unidos, hindi palabas ng Estados Unidos. That's why what we're seeing right now is yung mga ibang bansang nabanggit ko, kagaya ng Singapore, Japan, at yung mga ibang European countries, sila na yung they were the ones na mas malaki yung amount ng approved investment kaysa sa Estados Unidos, Jake. Pero, Doc, hindi ho ba yun nakakapagtaka? Dapat bang malaki din yung Estados Unidos considering yung pabor ng Pilipinas ay nasa sa kanila at the present situation natin ngayon? Kaya nga itong nakikita natin na sitwasyon sa Pilipinas, Jade, na kung saan itong ating bansa, itong ating gobyerno actually sa kasalukuyan, mas piniling sumandal sa isang unreliable na partner. Kasi bakit ko nasabing unreliable ang Estados Unidos? It's simply because ang current policy ng US is not investing outwards but investing pabalik sa kanila. And that has been the objective ng gobyerno ni Donald Trump, which is America first, at ibalik yung mga investment na nawala sa kanila. So ibig sabihin, bakit mamumuhunan sa ibang bansa ang mga Amerikanong mamumuhunan, yung mga kumpanya, ang gusto ng gobyerno ng Estados Unidos bumalik sa kanilang bansa itong mga investment na ito. So kaya ka nasabi na the United States has become an unreliable economic partner. At makikita din natin na sayang yung China sana could have filled the void in terms of yung nawalang mga investment sa atin, and yet our government chose to
na makipagkaibigan, no, at magandang loob sa isang bansa na kung saan na hindi natin maaasahan. Kumbaga, kung meron mang maaasahan, Jay, tayo sa Estados Unidos, ito ay sa larangan ng pakikipagdigmaan, no? Which is something na in terms of economic development sa ating bansa ay hindi, sa palagay ko, ay hindi dapat. No? Kasi ang pakikipagdigma ay it's against our development policy. No? It's never been our policy to wage wars with other country o makipag-away sa ibang bansa. Opo. Or gamitin ang ating bansa as a springboard for war or conflict of other countries. So, kumbaga, ano yan anti-development yung ganyang klaseng polisiya, and yet, yan ang pinursu ng ating gobyerno. Kaya nakikita natin ngayon, GDP growth has been declining, underemployment has been rising, foreign direct investment has been declining, borrowing has gone up, corruption has deteriorated, meaning mas lumala po ang korupsyon sa ating bansa. And ang nagsasuffer po dyan, mga kababayan, is yung mga ordinaryong mamamayan. At inaasahan natin this year at sa mga susunod na araw, Doc, kung hindi magkakasundo ang Pilipinas at China, lalo pang babagsak itong foreign investment natin sa ating bansa. Kasi just imagine, no, yung investment na nawala from China, no, yan ko sana, yan ang pupuno nung kakulangan. Kaya as long as the government keeps doing what it's doing, which is primarily alienating China and not engaging the Chinese with respect to the issues in the South China Sea, and itong patuloy na pakikipagmagandang loob sa Estados Unidos na hindi naman din natin maasahan, yan ay pag hindi nila binago yung polisiyan na yan, mas lalala pa yung sitwasyon sa ating bansa. Now, of course, Jade, not to mention itong issue ng corruption, which is very, very important as well. In fact, yung issue ng corruption is, in my view, is the most important issue weighing on the minds of investors. Kasi itong nangyayaring issue sa corruption sa ating bansa, nagiging unstable itong gobyerno ni Marcos Jr. and political instability is not good for foreign investment. Ang gusto kasi ng foreign investors po, mga kababayan, stable yung politika, stable yung pamamahala. Paano yan? Kung halimbawa, ang Pangulo mismo ay di umano, baka daw may karamdamang malala. No? May mga nagsasabi niyan. Siyempre, kung ikaw foreign investor, maririnig mo yung, o mababasa mo itong mga ganitong umuugong-ugong na mga balita, no? Na mga rumors na hindi daw healthy si President, no? Na may karamdamang malala, di umano, that would weigh on the minds of investors. Di lang yon, political instability, di ba? So may mga sektor na nanggugulo, no? At nangyayari is nagiging unstable ang gobyerno. Hindi rin gusto yan ng ating mga investors. So yan ang nakikita ko na factor kung bakit sa palagay ko lalala pa lalo itong sitwasyon na to. And we know na ang foreign direct investment, mga kababayan, yan yung klase na nakakapaglikha ng trabaho para sa ating mga kababayan. At kapag kahit itong mga foreign direct investment na ito ay patuloy na nawawala, lumiliit hanggang sa mawala, yung employment generation natin ang madadali. At kapag ang kababayan natin mismo walang trabaho, walang pambili ng pagkain dahil nga walang trabaho, diyan hindi nagiging maganda na ang sitwasyon sa ating bansa. Kaya asahan natin, no, until the government changes its course with respect to foreign policy, and hanggat hindi nagbabago yung sitwasyon pampolitika sa ating bansa, asahan po natin na mas lalo pa pong lalala yung sitwasyon na yan with respect to foreign direct investments. Opo, pero dapat bang sisihin yung mga senador na kumukonti na nga dito sa mga pahayag ng China, Doc, sa pagbagsak nitong ating foreign investment din? Kasi mismo ang China na may babala na possible na mawawala mo ng trabaho dito sa Pilipinas dahil po sa patuloy na alitan, world war, sa pagitan ng ilang senador at itong Chinese embassy officials. We have to understand that while the President is the chief architect of foreign policy, ang mga senators ay nandyan bilang parang konsyensya ng bayan.
Kasi ang role po talaga ng Senado, sa totoo lang, no, in terms of politika sa ating bansa, aside from the fact na sila yung gumagawa ng mga batas, sila yung mga senior statesmen ng Pilipinas. No? Sila yung mga, or statespeople, no, ng ating bansa, kasi may mga babae din naman dyan. Ang ibig ko sabihin is that bagamat ang Pangulo ang nagsiset ng foreign policy, ang mga senador po, sila yung parang nagbibigay ng payo sa ating gobyerno. At tandaan din natin kapag kami mga treaty nga, Jade, sila nag-approve din ng mga treaty. So, kumbaga mayroon din silang ganyang kapangyarihan. Bahagi yan ng tinatawag nating checks and balances. So, itong mga senador natin na kumundi na sa China, bagamat nire-respeto natin ang kanilang view because that is part of their role, it doesn't mean na tama sila. No? Kumbaga kasi, hindi naman ibig sabihin na tama yung ginawa nila. Ang punto ko rito is that nakakaluan kasi ng politika itong mga ganitong klaseng mga statements, no? Itong ganitong mga klaseng pahayag ng ating mga senador without due regard dun sa mga posibleng maging consequence, no, ng kanilang mga action. In fact, dahil nga sa nangyaring ito, na makita natin na umasim na talaga ang relasyon ng Pilipinas and China, and that may be a cause of threat, no? Hindi lang Jade sa mga trabaho diyan sa Pilipinas, kundi threat din yan dun sa mismong mga kababayan natin na nasa mainland China. Just imagine kung anong mangyayari dun sa mga kababayan natin sa mainland China. Baka mapauwi yan as a result of sabihin na lang ng China because of what your government is doing. So kumbaga ganito yan, Jade. Before politicians have to make these kinds of choices, no, yung mga sinasabi nila na yan, they have to weigh kung ano yung mga benefits and cost nung kanilang gagawin. And sa palagay ko, nung kanilang sinabi ang mga pahayag na yan, no, kinundi na ang China, hindi nila natimbang ng maigi yung mga posibleng pwedeng consequence ng kanilang mga sinabi. Kabilang na dyan yung buhay, kabuhayan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho ng tapat, nagtatrabaho ng legal doon sa mainland China. So yun yung nakikita ko. Forget about the investments, Jade, no? Kasi yung mga investments na yan, pwede naman natin ma-recover din yan sa ibang bansa. Pero mas mahalaga dito, Jade, yung mga trabaho at kapakanan ng ating mga kababayan mismo na nasa mainland China. Opo. Bago ko lang ipasok kay partner Admardo, kanina nabanggit mo yung 3 rehiyon na pinaglaanan po nitong approved foreign investments, NCR, Region 3 at saka 4A kung hindi ako nagkakamali. Sa tingin mo may kinalaman din ho ba yung politika dito? Bakit doon inilagak yung malaking chunk ng pondo o yung investment mula sa ibang bansa sa 3 rehiyon yan kumpara doon sa iba pang mga rehiyon? Alam mo kasi Jade, isa sa mga nakaka-attract ng foreign investment is yung infrastruktura. At yung legacy infrastructure ng ating bansa, nandyan sa NCR at sa mga malapit na rehiyon. So ano ibig sabihin ng legacy infrastructure? Yan yung mga lumang infrastructure na hanggang ngayon napapakinabangan. Yung mga bagong infrastructure, bagamat may tinatayo, alam naman natin na pupunta sa pagnanakaw, nagiging ghost project. Sa papel, makikita natin may naitayong investment or infrastructure, pero sa totoo lang, napunta na ito sa bulsa ng mga politiko natin. So, kung ikaw kung foreign investor, bakit ako mag-i-invest sa mga relihiyon na walang sufficient na infrastructure para ma-facilitate yung aking investment? So, magtatayo na lang ako ng pabrika doon sa mga rehiyon na kung saan may mga legacy infrastructure na. So, dyan na ngayon, Jade, papasok yung kahalagahan ng seryosong pag-i-implement ng infrastructure policy ng ating bansa. At nakita natin, ayon sa mga nangyayari ngayon dito sa mga issue ng infrastructure corruption, yan na yung nagiging epekto, Jade. Nagiging concentrated yung development sa ilang rehiyon lang sa ating bansa kasi nandun yung existing, yung tinatawag nating legacy infrastructure. Doon sa mga lugar, mga rehiyon na walang infrastructure, napakarami yan sa Visayas, na when I say walang infrastructure, kumbaga, yung mga infrastructure nila hindi sapat para ma-facilitate itong mga foreign direct investments na ito. Kaya wala silang nakukuhang oportunidad. So, kumbaga, ano pa rin yan ito pa rin yung bahagi ng sinasabi ng mga eksperto na Imperial Manila na sistema, na kung saan ang development sa ating bansa ay concentrated
sa mga rehiyong malapit sa Maynila. At the farther you are from NCR, halos walang opportunity na doon. Kasi ang nangyari nga, yung mga opportunities, kagaya nitong mga FDIs, napupunta ito sa mga rehiyon na malapit sa NCR. At tama ka, Jade, no? Itong nangyari na ito, isa sa result of politics. Because our leaders chose to have development malapit sa sentro kesa dun sa mga malalayo at dun sa mga mahihirap na mga probinsya. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Kapansin-pansin dito po sa datos po ninyo na hinanda from PSA na nag-umpisang bumulusok itong pababa, itong foreign investment, approved foreign investment, noong hindi na in good terms ang Pangulo at pangalawang Pangulo, Doc. Yes, no? Very good observation, Admar, no? Yan yung sinasabi ko kanina na yung political situation sa ating bansa weighs heavily on the minds of our investors, no? The moment na nagkaroon ng fracture yung unity, doon na nagkaroon ito ng epekto sa investor sentiment sa ating bansa. Because nung nagkaroon ng fracture, that is a sign of political weakness na ng namumuno. And kapag ka mahina ang leader, na-exploit yan ng mga, syempre, gustong mag-take advantage sa kanya. No? So, kumbaga, dahil mahina yung leader, yan ang nakita nating consequence. No? Nagkaroon ng mataas na level of uncertainty sa ating bansa with respect to the president, and yan po yung naging epekto. So halimbawa, yung impeachment, no, isa yan sa mga factor. The fact na merong impeachment nung late 2024, ang nangyari dyan was naka-apekto yan sa investor sentiment. Ang makikita ninyo na nung time na yun, talagang bumaba ang approved FDIs natin. And hindi lang yon, nung umabot sa Supreme Court, no, na desisyon, na i-shield muna, na in-archive, that is also a factor. So kumbaga hangga't hindi natatapos itong impeachment saga na ito, no, hangga't hindi natatapos itong kahinaan ng ating Pangulo, patuloy po na bababayan yung foreign direct investment approvals na yan, Admar. Opo. And sa mga ganito bang panahon, kumpara natin sa ibang bansa, ano naman po yung trend nila po? Pataas din po ba or level lang? Baka sasabihin na naman na sa ibang bansa, ganito rin yung sitwasyon sa kanila. Well, I mean, what's going on in other countries is quite the opposite of what we're seeing in the Philippines. Kasi sa kaso halimbawa ng Vietnam has been increasing in terms of its investment. Sana na-handle ako rin yung datos ng Vietnam. No? But you can go check for yourself, no, mga kababayan. Punta lang kayo sa maraming sources niyan. Makikita ninyo na yung foreign direct investments ng Vietnam has been increasing. And so with other countries. So kumbaga, Philippines and Vietnam, pareho yung level of exposure niyan sa global markets, pareho yung kanilang exposure dun sa mga nangyayari sa Estados Unidos at sa mga ibang lugar, pareho din yung exposure sa geopolitical tensions, and yet, even with these headwinds, Vietnam was still able to increase their foreign direct investments. And tayo, pababa ng pababa. So, kumbaga, yung pag-decline ng ating FDIs is not mainly as a result of external factors. Kasi bakit, kung sana external factor yan, sana pati Vietnam bumababa din. Hindi, Vietnam tumataas, tayo bumababa. So sa atin mas lamang yung domestic issues, kaya nagkaroon ng decline dyan sa investment na yan. So yan yung nabanggit ko na kanina, si President Marcos mahina, nakita nila mga tao, mahinang presidente ito, ang corruption, patuloy na tumataas ng tumataas. Makikita ninyo na ang kahirapan, no, tumataas, ang underemployment tumataas, utang tayo ng utang. Makikita niyo yung budget, kinurap na. Nakikita lahat yan ng mga investors. Kaya kung ganyan ang bansang pag-iimbestan ng investor, wag na lang. Kaya nakita natin ng pababa ng pababa. Opo. Now ngayon, meron pong gustong gawing prioridad ang administrasyon po, no? Lalo na yung pagbuwag ng travel tax. Sa panahon po ngayon, Doc, napapanahon ba itong pagtanggal ng travel tax? O baka mas lalo na namang tataas yung ating
pag-uutang po kasi pumapangit na yung nakikita niyo pong pumapangit ang ating ekonomiya, Doc? Actually, Admar, maganda na namang topic ang travel tax na yan eh. Kasi sa totoo lang, yung travel tax na yan, in my view, will do very little to increase our tourism numbers. Alam niyo kung bakit? Isa sa mga primary reason kung bakit ayaw pumunta ng turista sa ating bansa, mahal, magastos. So, halimbawa, pupunta ka ng, ano ba, tayo na mismo, kayo dyan sa Pilipinas, pag nag-book kayo ng flight, halimbawa papuntang Siargao, mas mahal pa yung eroplanong yung airfare papuntang Siargao kaysa sa mga ibang destination sa labas ng Pilipinas. And one of the reasons kung bakit mahal ang pamasahe sa mga ibang mga lugar sa ating bansa. And again, we go back to infrastructure. Yung mga ibang lugar, ang runway maiksi. So kapag maiksi ang runway, Admar, ang makakabiyahe lang dyan, yung mga maliliit na aeroplano. At pag maliit yung aeroplano, mas malaki ang gastos mo, mas malaki ang babayaran mo sa airfare. In contrast, kapag kami maayos na runway dyan, mahaba, malaki, may economies of scale, bababa ang presyo. Kaya yung mga ibang destinations, kagaya halimbawa sa Indonesia, yung Bali, sa Vietnam, yung Da Nang, no? Makikita ninyo na dahil well-developed yung kanilang tourism infrastructure, nangyayari yung tinatawag natin economies of scale. At dahil may economies of scale, bumababa ang cost. So kahit na ibaba ni na Marcos Jr. yung yung sinasabing tourism tax na yan, that will do very little in terms of enticing tourists. Bakit? Kasi hindi coordinated yung pagpapatayo ng tourism infrastructure, yung sa tourism development policy, doon sa aggregate infrastructure policy ng ating bansa. Hindi sila magkakatugma, hindi sila magkakaayon, kaya ganyan na nakikita natin. At hindi lang yon, Admara, no? Nandyan pa rin yung issues halimbawa ng safety ng mga turista. Makikita natin araw-araw sa balita ang krimen, grabe, no? These are yung mga nakikita natin sa balitang krimen. These are unheard of noong mga panahon ni FPRRD, and yet ngayon makita natin, mas lumalala ang krimen. If I'm a tourist, I would not come to a country na posible pang ako'y mapahamak. Kaya I would rather choose to go to a country na mas ligtas ako. So, kumbaga, hindi lang yung tourism tax ang issue diyan. And of course, ikatlo, Admar, I don't know why Marcos Jr. still has Secretary Prasco as the tourism secretary. Alam mo kung nasa private sector si tourism secretary Prasco, she would have been let go long ago because hindi niya na-meet yung kanyang targets. And kumbaga, hindi ko maintindihan pa rin how come the president still keeps her around, no, for all this time, considering na hindi naging maganda na yung numbers ng ating tourist arrivals compared dun sa ating mga kapitbahay. At dito nga mga nagdaang linggo, di ba, Admara, no, na babalita itong si Secretary Prasco, siya mas pinopromote pa yung kanyang sarili kaysa doon sa mga destination. Nakita natin yan sa social media nitong mga nagdaang mga linggo, no? So, kumbaga, nagsama-sama na, Admar, eh. Pero nakikita ko dito, in total, itong pagbaba ng tourism tax will not have any significant effect in terms of improving our tourist arrival numbers. And then, of course, last but not the least, madagdag ko rin, many of the tourists na nawala, galing sa China. China is the biggest market, hindi lang markets for goods and services, but then market din ito ng mga turista na pupunta sa ating bansa. At just imagine kung yung mga turista na galing China, nandyan pa rin sila, malamang sa malamang yung ating tourist arrival numbers mas nahigitan pa nung panahon before the pandemic. Ang nangyari, itong mga Chinese tourists na may mga pera, hindi sila pupunta sa Pilipinas. Punta na lang sila ng Vietnam, punta sila ng Malaysia, nagpunta na lang sila ng Indonesia. Bakit pa sila pupunta sa Pilipinas? Hindi maganda ang relasyon ng Pilipinas at ng China. So again, ito yung mga klase ng pulisiya na hindi napag-isipan ng mabuti ng ating gobyerno. Na hindi nila na-realize na mas malaki pa ang mawawala sa atin kesa sa ating magigain out of these kinds of policies, Admar. Opo, Doc, in relation po dyan po sa China, mapapasana all ka na lang dahil kamakailan lang, binigyan po ng zero tariff
treatment. Ang ilan ba itong mga bansa sa Africa? 53 mga bansa sa Africa. So kung merong aangkatin ang China mula sa mga bansang ito, zero tariff, no? Ang kanilang ipatutupad. Ano po masasabi niyo po dito sa mga ganito pong hakbang? Tayo po, namayagpag tayo noon, lalo na sa usapin sa saging. Ngayon, naungusan na tayo, kiniklaim na yan ng Vietnam. At marami pa tayong mga produkto sana na kabilang ang China sa ating pong pinapadalhan. Ngayon, itong mga napakalayo na hindi nga natin matawag nga kapitbahay, napakalayo po ng South Africa siguro po. Ano pong masasabi niyo po dito, Doc, compare sa Pilipinas? Alam mo, Admar, yan yung mga nawalang opportunity sa atin. No? We could have negotiated a better trade deal with the Chinese, and yet we chose to have taken sides and nagside tayo sa Estados Unidos kaysa sa China, which is a total departure from the policy of the previous administration, which I think was quite effective in terms of attracting investments, not just from China, but also from other countries. Kumbaga, ito yung opportunities na nawala sa atin, Admar. Sayang, no? Tayo sana yung kasama dun sa mga bansang yon na nakakuha ng mas magandang trade deal with China at mas na-access yung malaking market sa China. Hindi lang sa saging, Admar, no? Napakarami nating mga produkto sana. And better sana, Admar, no? Kung hindi naging ganito yung polisiya ng gobyerno, we could have done something like what Indonesia did, which is yung downstreaming. No? Halimbawa, Admar, bago ka mag-angkat ng saging sa China, baka pwede na magkaroon muna ng processing dito. So halimbawa, let's invite Chinese firms to set up facilities in the Philippines para ma-process yung saging into banana chips. And those banana chips can in turn be exported to China. So kumbaga pwede nating gawing ganyan eh. Pwede nating iayos yung polisiya para makapag-angkat tayo at the same time, makapag-generate tayo ng manufacturing sa ating bansa. And yet, we chose a policy that in effect will give us more harm than good. And yan yung nakikita natin sa ngayon. In fact, Vietnam, naunahan na tayo, Admar. Naunahan na tayo ni Thailand. No? Naunahan na tayo ni Malaysia. Naunahan na tayo ni Indonesia. Of course, Indonesia is the largest economy in ASEAN. Baka pagtagal, Admar, maunahan na rin tayo ni Laos. At baka maunahan pa tayo ni Timor-Leste. Kumbaga, if we are still doing policy that we're doing right now, it will lead us to ruin. No? Magiging itong polisiya na ito hindi magiging maganda para sa ating lahat. Nakikita naman natin yung epekto. Nakikita natin yung epekto na napag-iiwanan tayo. So kumbaga, it's time to reposition ourselves, to recalibrate the policies para we could go back to the right track kung saan tayo dapat. Ang mahirap ng gobyerno natin ngayon, Admar, parang alam mo yung kasabihan ng mga matatanda, Admar, yung kabayo na may piring sa mata. Parang ganyan yung nakikita ko sa gobyerno natin ngayon in terms of policy making. Meron silang piring sa mata and they're not looking at different sides, no? They're only looking straight. Hindi nila nakikita yung mga options left and right. Alright. Doc, nako, kung titingnan natin ang China, more improvement, maglalaway ka, Doc, sa lahat ng mga development na nangyayari doon. Yes, napanood mo ba, Jade, yung Chinese New Year presentation ng China? Yung mga robot, Doc? Yung mga robot na nagkukung fu. Galing na. No? Talagang, oo. At makikita mo nung pinakita nila yung montage ng mga iba't ibang lugar sa China. Makikita mo yung mga car manufacturing, makikita mo yung mga pabrika, makikita mo talaga na China has progressed. Opo. And yet, hindi natin ina-take advantage yan. Sayang. Opo. Doc, siguro huling mensahe po ninyo para sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Alam niyo, ang huli kong mensahe sa inyo sa araw na to, sa Chinese New Year, na itong mga pulisiya na pinili ni Marcos Jr., ito yung mga pulisiya na sa nakikita ko ay hindi naging maganda in terms of sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Nakita natin ang numbers, no? The GDP growth has been declining. In fact, we are again on track na mas mababa yung GDP growth natin from the previous year. May mga ekonomista na apologist si Marcos Jr. at sinasabi na itong mga panahon na ito talagang low growth era.
I disagree because hindi ito era of low growth. We chose, rather the government chose, pinili nila yung mga polisiya na makakapagpalago ng ekonomiya pero mababang paglago. Pwede nilang piliin yung mga polisiya na makakapagpataas ng pagpapalago ng ating ekonomiya, and yet hindi yun ang kanilang piniling policy. Yun lang masasabi ko. Kaya mga kababayan, gising-gising sa mga opisyal natin sa gobyerno, galaw-galaw kasi hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa rin mabago yan at sana naman po ay umayos na ang ating bansa. Thank you, Doc, sa inyong pong oras at sa pagbibigay po nyo ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo.